Yung totoo guys, Dallas must be insane to trade Luka Doncic for an injury-prone 31-year-old Anthony Davis. Ako, hindi ako Dallas fan pero gulat na gulat ako dito at lalo na siguro yung mga Mavs fans dyan. Parang kahit anong angulo mo tignan, parang hindi mo maiintindihan kung bakit bigla na lang nilang tinrade ang face of the franchise. No? Luka Doncic. Why, oh why, di ba? At kaya sa tingin ko, may problema to sa management. Baka naman magkaaway. Dito po sa video na ito, pag-uusapan natin ang sagot sa dahilan kung bakit po tinrade si Luka Doncic ng Mavericks. Pag-usapan natin yan, ha? At yung pangalawa, pag-usapan din natin kung sino yung panalo sa trade. Pangatlo, anong matutulong ni Luka sa Lakers at pangapat, syempre, ano rin matutulong ni Anthony Davis. At yung panglima, bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakasubscribe? Ako po si Pau Salud ng Pauka Sports, ang #1 independent sports voice of the Philippines. At ito ay hatid sa inyo ng #1 din na sports app, Arena Plus, Astigza Sports. Message lang kayo sa akin kung sakaling interesado kayo sa Arena Plus. At syempre, sa Facebook page ko po, message kayo sa akin. Alright, simulan na natin to. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Parang nakakagulo talaga, no? Dallas Mavericks ititrade si Luka Doncic, no? Ang hirap mahalin ng desisyon na yan. Dallas Mavericks, Rookie of the Year, si Luka Doncic, 5 times NBA All-Star, 5 times NBA First Team Western Conference Finals MVP at scoring champ nung 23 at 24. Tapos sa trade lang, walang iya. Ang dahilan daw kesyo ayaw daw magpaawat sa kakakain itong si Luka Doncic. Wala daw commitment sa conditioning. Diyos ko po, Dallas. Ganun ba katigas ang ulo ng 25 years old nyong NBA star at hindi nyo madisiplina? Hindi pa pwedeng ilak na lang yung fridge? Sus naman. Ito pa isa, ha? Hindi daw magkasundo ang teammates. No? May leadership issue daw at bakit hindi na lang yung teammates ang tanggalin? Sa lahat naman ng ititrade mo, mag-aaway yung franchise player mo tsaka mga ibang player, yung franchise player pa. He is the most valuable assets. Di ko maintindihan yan, ano? Ay, galit tuloy ang mga Mavs fans. Buti na lang, dito sa Pilipinas, puros Lakers fans kayo. Ang Dallas kasi, naniniwala din sa chismis. Kesyo, magre-request din daw kasi ng trade yan si Luka. Inunahan na nila. At ang problema lang, diba dapat pag tinitrade mo yung isang player, yung parang hindi siya nag-request ng trade kasi mas intact yung value. Pero bakit naman ganun ang nangyari? Bakit ganun? No? Sa halip, makakuha sila ng mas magandang kapalit. Parang sila pang napuwersa na i-trade. No disrespect po kay Anthony Davis. No? Magaling si Anthony Davis. Pero ayaw ng Dallas sa walang kondisyon. No? Sa mataba, ang kinuha nila, 31-year-old na babasagin ng tuhod. Injury prone. Anong logic yan, di ba? Ang saya siguro ng mga Lakers fans. Mga Lakers fans, mag-ingay! Lakers fan ka ba? Alam mo bakit? Kasi si Lolo Bron, marapit na mag-retire yan. May kapalit na kagad si Lolo, si Papa Luka naman. No? Pero wag kayong umasa, Lakers, na mag-champion kayo, ha? Wala kayong sentro. Pero at least may pogi points kayo. Pwede na yung pogi points muna sa ngayon. Anyway, sa trade ito, parang talo ang Dallas Mavericks. Pero parang ito ay isang statement trade po para sa Dallas. Kasi parang pinapahiwatig ng Dallas na kaya nilang i-trade kahit sino na ayaw na nila. No? Although talo ang Dallas dito, kasi, objectively, parang paurong sila Tumanda sila, dinagdag mo ba naman si Anthony Davis, tapos kinuha mo si Klay Thompson earlier, tapos may Kyrie Irving ka ba?
Anong future nito? Di rebuilding ulit. Baka naman meron silang tinatarget na rookie. No? May padahilan-dahilan pa yung Dallas Mavericks na defense daw. Pero sa tingin ko, beyond our understanding ang dahilan nila. Lalo na yung mga fans, hindi nila maintindihan yan. Anyway, regarding naman sa Lakers po, no? Hindi ko pala alam talaga kung panalo sila. This season, sa tingin ko hindi. Pero I think this is securing the future for the Lakers. Instant offense si Luka Doncic, tapos playmaker din siya. Imaginein mo lang Luka to LeBron. L na L. Di ba? Pero for now, I don't expect them to win a championship. No? Kala nyo naman, kaya nyo talunin ng Boston Celtics. Again, wala kayong sentro. Walang sentro ang Lakers. Hanapan muna nila ng magaling na sentro. Pero ang tunay na talo dito sa trade na to, alam nyo kung sino? Si Luka. Luka, sa tingin ko, this is damaging to the reputation per se ni Luka. Kasi mapapakamot ka talaga sa ulo kung bakit ka ba naman iti-trade. Ikaw ay 25, papunta pa sa prime, ikaw ay sa pinakamagaling, mukha ka ng franchise, tapos ganun-ganun na lang. Iti-trade ka. Masama bang ugali ni Luka? Mapapaisip yung iba, bakit naman ganun? Di ba? Naisip niyo ibig sabihin ko? Ang hirap isipin yan kung anong dahilan ng Dallas Mavericks. Kung bakit tinrade. At anong dahilan nila? Bakit kinuha nila si Anthony Davis? Meron sila dyang Derek Lively. Si Gafford. Mga reliable centers yung mga yan. Mga bata. Anong gagawin mo dyan? Ibuburo nyo? Bad news yan para sa mga yan kasi magiging bench players ulit sila. Anthony Davis though, the benefit of having Anthony Davis, plug and play naman yan. As long as he's healthy, he can contribute on both ends. Tama naman. Defense, offense, outside shooting, inside. Kayang-kaya ni Anthony Davis yun ang sabi nila. Wins championship. Ang problema, parang ang layo. Parang hindi naman championship contender ngayon ng Dallas Mavericks. Parang nagloloka niya tayo dito. Parang nakakaluka yung trade na to. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Sinong panalo dito sa trade na to? Pero ang masasabi ko lang talagang Dallas Mavericks, ano ba talaga nasa isip nyo? Bakit nyo tinrade si Luka Doncic? Sayang naman. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.